Hello guys, kain tayo. Ulam ko ay yung tira naming ulam kagabi na hipon. At saka mayroon akong kanin at saka prat. Wala si Amo, nandoon pa sa labas. Magtatanday ko ng isang paa kasi para komportable ako. Mahaba kasi yung paa. So yun guys, kain tayo. Gabi na pala dito. Sarado natin yung CR to eh. Pero malinis man yan kay hindi ko man yan ginagamit. Naglalaba lang ako dyan. So yun guys, may share pala ako sa inyo tungkol doon sa aking Gcash. Ayan, nagulat ako kanina. Ngayong hapon lang, mga alas 4 yata. Kasi, pinabili ko yung pamangkin ko ng ulam sa palengke. Nagulat ako, pagbukas ko ng Gcash, doon sa transaksyon. Siyempre tayo, chinecheck natin yan, diba? May nakalagay doon na 775 peso. Kaya pala nabawasan na yung laman. 3,000 plus yung laman. Nabawasan ng 2,000 ano na lang siya. 2,000 mahigit na lang. Nabawasan 775. Ano siya? Google Pay. Hindi naman ako yun eh. Kasi ang ginagamit ko sa Google Pay is number ng account na ko ng Singapore. Tsaka, hindi ako nagtatransaksyon sa mga Google Pay. Kasi ang transaction ko ay Pimaya, Gcash, Shopee Pay. Through ano yan? Through Gcash or Maribank. Ang laki nang nabawas, 775. Hindi ko alam kung paano, sino nag-link ng Google doon sa number ko. Yan, tapos, ang ginawa ko, na-detect ko, may gumamit ng Gmail ko. Nagumamit ng Gmail ko. Tapos, nandoon yung number ko ng Gcash. Kaya pala, nagtataka ako niyan, every month niya nababawasan eh. Dati, 200 plus. Ngayon, malas malaki kasi 700 plus. Di ba, sana ako 100 lang. 700 eh. Pa-enroll pati ng pamangkin ko yun. Kaya kayo mag-ingat kayo sa mga Gcash nyo. Ang ginawa ko, kay ginamit man yung Gmail ko no, yung isa, pinalitan ko ng password. Tapos, ni-remove ko yung number ko doon. May nakakaalam kasi sa Gmail ko tsaka number ko eh. May nakakaalam. Hindi ako gumagamit ng Google Pay kasi ang ginagamit ko ay account ko ng Singapore. Kasi yan ang nilink ko talaga yung number ng Singapore, yung account ko. Ewan ko sino yun. Sana hindi na mangyari sa sunod. Hindi mo mapigilan sa Gcash eh, kasi mag-automatic siya eh. Ang ginawa ko, nakita ko kasi nabawasan 700 plus. Ang ginawa ko yung laman, transfer ko sa isang Gcash ko. Kasi isang Gcash ko doon ang hindi nag-link. Galing na magnanakaw, no? Kaya i-check nyo guys yung mga Gcash nyo
doon sa transaction. Lalo na kung may laman yung Gcash nyo, si-check nyo sa mga transaction nyo dahil hindi nyo alam, nababawasan pala yung Gcash, yung laman. Ilang beses na nangyari yan sa akin. Nag-automatic kasi yan eh. Tapos yung nakalagay pa doon eh, debit. Gcash to debit. Means, yung Gcash ko gamit ang transfer doon sa debit. Yung debit card yun eh. Galing talaga no. Kaya, hindi ako makamove on talaga. Kasi, paano nangyari yun? Paano kung inubos pala ang laman? Eh, may natitira pa na 3,000 plus yun kasi pa-enroll nga na pamangkin ko yun, college yun. Ang bayaran niya 2,000 mahigit. Yeah. Akala ko, tiwala ako na safe ang Gcash ko. Kasi, hindi man ako pumapatol dyan sa mga text na yan. Kaso lang, hindi mo mapigilan yung nakalink. Hanapin mo talaga kung saan yung nakalink na yun. Kasi once na nakalink na kasi yun, auto-deduct siya. Sana magkaroon din kayo ng tulad sa akin nangyari. Sana alam nyo yan. Check nyo lagi yung transaction nyo. Nakakadismaya guys, no? Hirap na talaga. Dami na talaga ngayon nagnanakaw. Lumi ng kamay ko guys. So yan lang guys ang aking kwento sa inyo dahil sa nangyari sa akin.